yun, welcome back na naman dito sa aking munting YouTube channel. Sa episode na to ay meron na naman tayong aayusin. Ito, mini Shinsu, made in China. Bali ito, pag pinandar mo humahagok siya, tapos pag ipigain mo ang kanyang gasolinador, hindi siya magtataas ng RPM, humahagok siya. Ayun, subukan na natin ulit na pandarin kasi dinalang dito at iniwan. For sale ito kasi bago ito, binibinta din ito, kaso hindi nagustuhan ng customer, kaya yun, dinala dito sa akin para ayusin. So yun, paandarin natin, testing kung ano ang totoong diferensya niya. So yun, kailangan lang itong itono dito sa kanyang carb kasi hindi maganda ang kanyang pagka-adjust kasi bago. Siguro pinihit nila dito sa taas, kaya yun, tumaas ang kanyang RPM. Na-adjust natin ulit, pandarin ko. Years later. So ayun na nga, ito, bali itong Shinsu na to, yung inadjust ko kanina na pag ni-rev mo parang humahagok siya. Nakita nyo kanina, okay na yung kanyang andar. Inadjust ko lang dito, pagpaandar ko ulit, parang may kakaibang tunog. Ayun, check ko dito, okay na sana ang andar, kaso lang na check ko, ayun, sira ang kanyang flywheel. Ayun, mayroong crack.
Tapos yung kanyang crankshaft, yan o, sira. Siguro ito pagkagawa sa factory, hindi na higpitan ng maayos itong kanyang nut. Ito, kaya lumuwag. Yun ang nangyari. Yun, sira. Wala tayong magagawa nito. Bali, ang palitan yung kanyang flywheel at saka itong crankshaft buo, kasama yung kanyang connecting rod. Sayang, bago pa naman, meron na kagad na sira. Ganito talaga pag ang imitation ng mga motor, hindi talaga hindi mo masiguro kung kailan masisira. Pag oras na masisira, sira talaga siya. Ayun, damage. So ayun, requestan ko muna ito sa may-ari tsaka yung flywheel bago ko videoan ulit paano mag-assemble nito. 2,000 years later. So yun, bali ito merong isa na din steel, medyo marami na siyang kulang, wala ng cover sa itaas, tapos yung kanyang carb at saka yung kanyang pinaka starter pulley dito. Bali merong stock doon ang may-ari, kasi ang may-ari nito pala ay isang hardware, nagbibenta nito. Merong mga customer na ang kailangan nila, halimbawa carb o takip dito sa taas, ayun, bininta. Tapos ang gagawin ko nito, ililipat ko dito yung kulang, tapos ito na lang ang paandarin ng carb, ililipat ko dito. Tapos itong kanyang starter pulley, ito, ililipat ko siya dito at subukan kung aandar pa ito, kasi okay pa. Mapapansin nyo iba, plastic ito, tapos yung dito sa kabila iba, pero parehas lang to, ganun din. So yun, subukan ko muna na ilipat dito yung carb para ma-testing kung mayroong chance na andar ito. So yun, ito na, bali ito na ating bubuuhin. Bali yung kanina yung sira, nakuha ko na yung mga manifold niya at saka yung carb. Bali sa nakita ko, dati daw hindi ito nabinta kasi hindi daw umandar ito nung tinesting nila. So yun, sa nakita ko, itong kanyang CDI, malayo sa kanyang magneto. Yan, layo siya. Ito, layo. Bali siguro mga, ang distansya niya siguro mga 3mm siguro o 2mm. Kasing kapal nitong screwdriver na flat screwdriver to. Tapos ito ganun din, ayan. So ngayon, ididikit ko muna ito para mai-testing ko kung maganda ba ang kanyang supply sa spark plug natin. Ito ng feeler gauge, kaso hindi na makita yung kanyang numero. Ang importante lang dito, hindi siya sasayad sa magneto para hindi umingay at hindi masira itong kanyang CDI. Luwagan lang muna natin itong allen screw. Isa ito sa mga dahilan minsan sa mini sensyo na lagay lang natin dito.
Mas maganda ito kasi pantay siya. Ayun o, naipasok ko na ang pillar gauge. Tapos higpitan lang natin itong dalawa. Ayan, paikutin lang natin siya. Tapos tanggalin. Ayan. Wala na kasing numero. Hindi na makita. Ayan. Medyo makapal-kapal na to. Kailangan pag naglagay ka ng pillar gauge sa may magneto mismo, sa mayroong magnet, para higupin niya itong CDI para dumikit ng sagad. Kasi mayroon dito sa kabila. Ayun, okay na. Okay na siya, hindi na siya sumasayad. Bali, ito ilagay na natin itong starter pulley niya. Sobrang higpit. Ayun eh. Kitang kita ba yung kanyang supply. Lumakas na siya. Yun, ito na, nakabit ko na kanyang manifold at saka itong pinaka-cover dito para sa init. So yun, itong rubber naman, cover dito para sa gas, tangke ng gas. Bali itong hose sa gitna, dito siya nakakabit. Tapos yung ito galing makina o kanyang vacuum para makyat yung gasolina dito sa itaas. Tapos ito dito din kakabit yung kanyang accelerator. Yan o. Yan. So yun, itesting ko na panda rin. So yun, ito bali nabuo ko na siya. Okay ng kanyang andar. Ito yung kanina na sira yung kanyang crankshaft. Ito yung
lipat natin ang carb at saka yung starter pulley niya dito sa gilid. So yun, testing ko na pandarin ulit kung goods na ba talaga. Okay na. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan yung aking video at meron kayong kunting natutunan sa pag-ayos nito. Maraming salamat. Bago ko tapusin ang video na ito, shout out pala doon sa kay GD Katatak sa nag-sponsor nito at saka Tatay Ting Vlog. Shout out din sa iyo dyan, Andy Rabino TV Tech, sa mga gustong magpaayos ng TV, lahat ng mga appliances, doon sa kanya, goods na goods doon magpaayos. So yun, hanggang dito na lang at maraming salamat. Bye bye.